Ika-25 Kabanata, Langga, What's Wrong? Pumalik ang isip ko sa kasalukayan dahil sa boses ni William. Hindi ko namalayan na nakalapit na pala ito sa akin. May dala itong pagkain dahil ang sabi ko masama ang pakiramdam ko, wala akong gana. Pagkatapos naming mag-usap ni Nana kanina, agad akong dumiretso sa silid. I went inside my room with a heavy heart, and my thoughts are in chaos. Kanina pa ako nakatulala, hindi alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman doon sa mga sinabi ni Nana. Dumilim na lang hindi pa rin maproseso ng utak ko ang lahat ng impormasyong nalaman ko ngayon. Posible bang may kinalaman ang mga lalaking yun sa pagkamatay ng tatay ko? Si William, anong alam niya tungkol dito? Ang daming tanong na naglalaro sa aking isipan. Gusto kong maliwanagan. Ayoko nitong madaming akong iniisip na tila ba walang kasagutan. Parang bigla akong nawalan ng gana, madaming gumugulo sa utak ko, ayoko ng ganito. Kahit anong pilit ko sa sariling wag magpaapekto, hindi ko kayang baliwalain lalo't ang mga mahal ko sa buhay ang involved doon. Ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na ako ang mahal ni William, sa akin siya nag-commit, sa akin siya magpapakasal. Pero hindi ko pa rin mapigilan. Hindi ko maipagkailang nagseselos ako sa anak ng ninang niya. He never mentioned anything about that girl, pero based noon sa nakita ko alam ko na may gusto ito sa kanya. And through the years that I'm not here, posibleng mahulog sa kanya si William, pero sa akin siya nangako ng kasal. Hindi ko alam, gulong-gulo na ang utak ko. May problema ba? Masama ba pakiramdam mo? Tawagan ko ba si Simone para mas ando tayo dito? Pack-heck up tayo lang, mahinahon niyang sabi. Kinapa niya pa ang noo pati leeg ko pero umiling lang ako sa kanya. I'm fine. Medyo sumama lang pakiramdam ko pero ayos lang, ipapahinga ko lang mahina kong sagot. Humugot ako ng malalim na buntong hininga baka sakaling maibsan ang bigat na dinadala ko pero ganun pa rin. Saan banda ang masakit sayo? Baka may nakain kang nakasama sa pakiramdam mo, pack up na lang tayo langga, tawagan ko si Tita Divine, bakas ko ang pag-aalala sa mukha ni William. Tumingin ako sa mga mata niya. Puno-puno ito ng emosyon habang nakatingin sa akin na pumupuno sa dibdib ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko habang nakatingin pabalik sa kanya. Ito ba ang lalaking pag-iisipan ko na masama? This man in front of me will be my husband soon. Kung ngayon pa lang wala na akong tiwala sa kanya, paano ko pa ipagkakatiwala ang mga magiging anak namin? Come on, lang, I'm worried. Please let's go and have you checked. Kahit dyan lang sa bayan, malumanay niyang sabi. Hindi ko namalayan na nakatulala pala ako habang nakatingin sa kanya sa lalim ng iniisip ko. Dama ko ang paninikip ng aking dibdib. Paano ko nakayang pag-isipan ng masama ang lalaking, bata palang madami ng masakit na pinagdaanan? How can I be so cruel to think bad about him? I know and I feel that he wants the best for me. He will not wait for me kung hindi niya ako mahal. He took a deep breath and sit in front of me. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko habang diretsyong nakatingin sa akin. Ang mainit niyang palad ay parang humaplo sa puso ko, nagpapakalma sa tibok nito. Siya lang ang tanging nakakagawa nito sa akin. Something's bothering you, he asked in low voice. His eyes is piercing through my soul. I saw you and Nana had a serious talk earlier. May nasabi ba si Nana na nakapagpabagabag sa'yo? May gusto ka bang itanong sa akin? May gusto ka bang linawin? I heaved a deep sigh. Alam ko na kapag hindi ko itatanong ang mga bumabagabag sa akin, hindi mapapanatag. Tumingin ako sa mga mata na. Nakikita ko ulit ang uri ng tingin niya nung mga panahong ayaw ko siyang pakinggan, nakikita ko ang takot doon. Pasadahan ko ng tingin ang buong mukha maya. Mula sa makapal niyang kilay, matangos niyang ilong, pababa sa mapula niyang labi. Basa ang mahaba niyang buhok na nakamanbon ngayon. Nakapagpalat na din siya ng damit, simpleng puting t-shirt na hapit sa katawan, gray na jogger pants saka nakasuot ng tsinelas na pambahay. Ito ang lalaking mahal ko, ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Sa kanya ko pagkakatiwala ang sarili, ang magiging mga anak ko kaya ngayon palang kailangan kong magtiwala sa kanya. Kailangan kong sabihin kung anong gumugulo sa utak ko. Like what I always say to myself, love cannot live when there is no trust. And I should trust this man in front of me, the man that I promised my forever.
Langga, I'm scared, he said almost in whisper. Doon ako muling natauhan. His voice is raspy and deep, making my heart go wild. Pagtingin ko ulit sa mga mata niya, napansin ko ang bahagyang panunubog nito. Please, if we have problem, tell me baby. He lowered his head and rested in my forehead. I can feel his warm breath fanning my face, and the same time, I can feel that he is tensed. I'm scared. Wag mo akong iwan, natatakot ako, Langga. Mahigpit akong yamakap sa kanya na tila ba doon ako kumukuha ng lakas. Ganun din ang ginawa niya sa akin. He's hugging me so tightly like his life depended on it. I'm not leaving you, I'm here, hindi kita iiwan. I said in a small voice enough for him to hear it. Kinalma ko ang aking sarili, hinintay ko ding kumalma siya, bago ako kumawala sa yakap niya. Tumingin ako kay William, kita ko ang halo-halong emosyon sa mga mata niya. I feel guilty, by just simply looking his eyes and seeing the fear on it. I don't want him to feel that anytime I would leave him. I want him to feel secure. Come on, tell me, he said like he was sure that something is really bothering me. May nabanggit sa akin si Nana na nangyari bago namatay si tatay. Nakita ni Manong Edgar yung namayapang tatay ni Budek na may mga lalaki daw na lumapit kay tatay noong nasa farm siya, may dalang baril. Hindi naman daw pinaputukan si tatay, pero ang sabi tinutukan daw. Nakita ko ang pagbago ng reaksyon ng mukha ni William. Umayos pa ito ng upo. I saw his dark eyes became darker. Yumigting ang mga panga niya, kita ko ang galit sa mga mata niya. Walang salitang lumabas sa kanya kaya pinagpatuloy ang pagkwento. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng napag-usapan namin ni Nana, mula sa pagpunta ni Mina, ang lahat ng napag-usapan nila ni Nanay ang tungkol sa resort. I will talk to my friends about this. Papaimbestigahan natin kung sino ang mga lalaking yun. Kapag nalaman kong sila ang dahilan kung bakit inatake si tatay, mananagot sila sa batas, sisiguraduhin ko yan. Muli akong tumingin sa mga mata niya, ina-erek kung ano ang magiging reaksyon niya, kapag sinabi kong tauhan ng tatay ni Tamara ang mga lalaking yun. You know someone named Bartley Ignacio. He froze. His forehead knotted. He looked at me confused, which I understand. Paniguradong nagugulahan siya dahil ang pangalang nabanggit ko ay ang pangalan ng tatay ni Tamara. Maya-maya ay tumango ito sa akin. Yes, he is my ninong. He is a good man. Why? I looked him for a while without saying anything. I want to read what's on his mind, but he's not showing any emotion. His face is just blank, kaya nahihirapan akong basahin kung ano ang iniisip niya. In any case, have he spoken to you about the resort? Doon nangunot ang noo niya sa tanong ko. Is there a time that you discussed about Isla Beach Resort? Can you please tell me what is the problem here? I'm confused. Mahinahon pa rin ang boses niya, pero hindi yun ang sagot na gusto kong marinig. Just tell me, if you two, in any case, talked about Isla, I said in a low voice. May gusto lang akong malaman sa'yo. Matagal bago siya sumagot. Nanansya ang mga mata niyang tumingin sa akin bago humugot ng isang malalim na buntong hininga. Yeah, he said. I nodded and waited for him to continue. We talked once. Hinawakan niya ang kamay ko na tila ba takot itong kapag may nasabi siyang mali ay basta na lang ako magalit sa kaiwan siya. He is my ninong, my ninang Rona's husband. Yung ninang na binanggit ko sa iyo noon, remember? Tumango ako, who wouldn't remember her ninang, kung inis na inis ako sa anak nito. May nabili silang property dito sa Isla Beach Resort. Meron din silang beach house. One time he called me and Derek because he wanted to have some renovations in their property and he wanted us to do it. Oh, so dalawa pala sila ni Derek ang pinatawag, pero bakit ang sabi ni Nana siya lang ang nakita nila doon? As much as possible I don't want to be associated with them for my personal reasons, but you know I can't also be selfish with my friend. We both own the company and we have people. We have our laborers who are depending on us. I nodded. Naiintindihan ko ang rason niya, naiintindihan ko din na may mga taong umaasa sa kanya. Pero gusto kong malaman kung ano ang rason niya, bakit ayaw niya ma-associate sa pamilyang yun na dati naman ay walang problema.
I was not planning to attend the meeting but he had an emergency that time with other site, so I represented our company instead. We discussed about the renovation, the scope of work and anything they needed about their resort. Madami pa siyang sinabi tungkol sa pinag-usapan nila. Tahimik lang akong nakikinig. Hinihintay kong banggitin niya sa akin, kung sino ang mga kasama niya sa meeting na yun pero mukhang wala siyang balak. Who is with you in the meeting? I asked, trying to look calm. Is it really a meeting about the renovation or something? Gusto kong idagdag pero pinili kong wag na lang. Ninang Rowena and, huminto pa ito para titigan ako. Tumaas ang isang kilay ko sa kanya. And, Tamara, dagdag niya. Hindi ko alam kung nahalata niya ba pero pakiramdam ko biglang pomade ang aking panlasa. Ha, mapakla kong sabi. Hindi ko na naitago. Ang inis na naramdaman ko. Meeting ba talaga para sa resort nila ang pang-usapan niyo o may iba pa? Nakita kong natigilan siya. I'm giving you this chance to tell me everything, William. Everything. I emphasized the last word. Walang labis, walang kulang. I want you to be honest with me. Masaktan man ako o hindi, sabihin mo ang lahat sa akin. I want to start fresh with you. I don't want lies. I don't want secrets. Diretso kong sabi habang naktingin sa mga mata niya. Gusto kong gawin ang hindi ko ginawa sa kanya noon. This time I want to listen to him. I want to clear what's bothering in my mind. I want us to be open to each other. Call me selfish but I want to make sure this time. We're not getting any younger. In fact we are entering new phase of our lives. Gusto kong bago ako magpakasal sa kanya, buo ang paniniwala ko. Ayokong magpakasal na may pagdududa sa pagmamahal niya sa akin. Speak, I said coldly. He took a deep breath before he held my hand tightly. First we're only talking about the renovation of their property but later Mina came. I don't know how she knew about the meeting. Basta ang alam ko na lang dumating siya dahil may iba pa daw kaming pag-uusapan. I nodded and remained quiet. She told me that she wanted to sell the resort to me but I immediately rejected it. Tito Fred already warned me to decline any property that his wife is selling, because it will only bring trouble to me. He didn't tell me the reason but I followed him. Nawala lahat ng tiwala ko sa asawa niya nung nalaman ko ang lahat ng kasinungalingan niya. Mabuti nakinig kasi tito mo, gusto kong sabihin sa kanya. Talagang problema lang ang ibibigay sa kanya ni Mina. I don't know if it's plan or what, but instead of selling to me, he offered the resort to Mr. Ignacio. I didn't comment. I'm not in the position since I already rejected it. Aalis na sana ako para sila na lang ang mag-usap, pero natigil ako nang nabanggit nila ang pangalan ni Tatay Andrew. Mariin kong tinikom ang bibig, pagkabanggit niya lang sa pangalan ni tatay, muling umahan ang galit sa dibdib ko para kay Mina. They thought that I don't have any news about you, so they freely discussed in front of me the true deal about the resort, kumunat ang noo ko sa kanya. Please don't doubt me, Langga. As I've said I don't know if it's planned or not. I don't know if they're just making drama or not. Tumango ako dahil halata kong nahihirapan din siya. Doon ko nalaman ang tungkol sa hindi pagpirma ni Tatay Andrew. Yun na lang ang kulang para tuluyang mabenta ng tita mo ang resort. Mina said she can do something about Tata Y's inheritance but Mr. Ignacio wanted to make sure that the transaction is done legally. Ayaw niyang madamay sakaling maisipan mong bumalik para kunin ang mana ni Tatay Andrew. How about his men? Nakita ko ang kalituhan sa mga mata niya. Ang mga tauhan ng ninong mo ang mga lalaking tinutukoy ko kanina, sabi ko. Ang buka ng bibig niya pero muli ding tumikom. Walang salitang lumabas. Nakilala ni Manong Edgar ang isa, sinabi niya kina Nana pati tatang na tauhan ni Mr. Ignacio ang isa sa lumapit pati nagtutok ng baril kay tatay bago ito binawian ng buhay. The shock in his face is evident. Maybe he was not expecting that the good man he is telling about earlier has something to do with my Tata Y's death. Anong nangyari? Bakit nabalitaan kong mga Ignacio na ang may-ari ng resort? That I don't know, Langga. The last thing I heard is still under Mina's management. But lately, that news reached me, nabalitaan ko din ang tungkol dito. Of course mababalitaan mo talaga lalo na kung ang anak ni Ninang ang nagmamanage nito ngayon.
How did you know? I tried to sound casually like it's nothing but deep inside nagsisimula ng kumulo ang dugo ko. I can't help it. Umiinit talaga ang ulo ko kapag naalala ko ang babaeng yun. Wilmore told me. He said Tamara invited him once to visit there. Oh, hindi lang pala si Wilmore ang friend ni Miss Engineering, pati din pala si Guerrero. Ano, Eva? Ban ko na ba si Guerrero dito sa bahay ko? Why? Don't you have any communication with her? I sounded bitter but who cares? Nakataas pa ang dalawa kong kilay sa kanya. Wala na din akong pakialam kung anong iisipin niya sa akin. Alam niya naman dati pa na ayaw ko sa babaeng yun. Hanggang ngayon saka hindi ko alam kung hanggang kailan, hindi ko pa rin makakalimutan yung tagpong namimili sila ng bracelet. Tell me the truth, Lagdameo. Nakita ko ang takot sa mga mata niya nung tinawag ko siya gamit ang apelyido niya. Do you have any communication with your ninang's daughter? Until now, I saw him gulp harshly before he slowly nodded his head slowly. What do I expect? I said bitterly. Sabagay kahit dati pa naman. Mapakla kong sabi. Lang. Stop. Putol ko sa kanya sabay taas ng palad ko para pigilin siya. Sabihin mo nga sa akin, William, kung ano ang relasyon mo sa babaeng yun. Kinakapatid lang ba talaga ang turing mo sa kanya o higit pa doon? Hindi ko na napigilan ang sariling ilabas kung ano ang nasa isip ko. Once and for all, I want it to be done. Are you doubting my love for you? That's not my question, mariing sagot ko sa kanya. Ang tanong ko ang sagutin mo. Ano ang relasyon mo sa babaeng yun? Anong pinag-usapan nyo nung nagkita kayo saka nag-usap tungkol sa resort? We didn't talk about us because there's nothing between me and her. Walang kami lang, he countered, halatang pinipigilan lang ang sarili na map icon sa mga tanong ko. Mas tunog nag-aakusa ako kesa sa nagtatanong kaya hindi ko siya mas ISIS kung map icon siya. I couldn't help it. I really don't like that girl lalo na ngayon. Hindi ako sumagot, matiim lang akong tumitig sa kanya habang nakatikom ang bibig. Gusto kong kumalma pero nilamon na ng selos sa kagalit ang puso ko. Nagsimula ng manubig ang mga mata ko pero pilit ko itong pinigilan, dahil ayokong umiyak sa harapan niya. Ilang beses akong lumunok para mawala ang bar sa lalamunan ko. What now, Mara? For goodness sake Langga, ikaw lang ang babaeng mahal ko. That girl is nothing to me. Ikaw lang, baby, maniwala ka naman, mahinahon niyang sabi sa doon na nagsimulang manlabo ang mga mata ko dahil sa luha. Ilang beses akong kumurap, may nakatakas na luha pero mabilis ko itong pinalis. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo sa akin noon. Ilang araw lang nakipaglandian ka na sa anak ni ninang mo. Anak ni ninang may ass. Mariin kong sabi sa kanya. Akala mo nakalimutan ko na siya din ang dahilan kung bakit nakalimutan mong may usapan tayong sabay kumain nung araw bago ako nagkasakit, dahil naghintay ako sa'yo. Do you really think that I'm stupid to believe that you had an emergency that time? Emergency mo, mukha mo. Tinabig ko yung kamay niyang nakahawak sa akin pero mabilis niyang nakuha sa kahinawakan ulit. I had to go to Dad's company to sign some papers. I told you this already pero ayaw mo lang maniwala. Yung nakita mong magkasami kami papasok ng cafeteria dahil nakasalubong niya ako. Tinanong ko kung nakita ka ba niya dahil pinakiusapan ko siyang sabihing may emergency ako, pero ang sabi niya sa akin pumunta ka na sa department niyo. Nagulat lang ako nung nakita kita dahil hindi ko inaasahan na anden ka pa pala sa cafeteria naghintay sa akin. Lamabi ako saka umiling saka iniwas ang tingin sa kanya. Yes, he told me that already pero naiinis pa rin ako. Andan naman ang mga kaibigan niya, pwede naman niyang sabihin sa kanila bakit kay Miss Engineering pa. Yung nakita ko kayong namili ng bracelet. Akala mo hindi ko nakita ang paglalandian niyo doon. May kinakapatid ba na ganun kung makahawak, ikaw naman feel mo din. Akala mo nakalimutan ko na yun. Hoy Lagdameo, para sabihin ko sa iyo hindi. Hinding-hindi kay makakalimutan na ilang araw lang, may pinalit ka na agad sa akin kahit nung mga panahong yun walang tayo. Tangina mo, hindi ko na nga napigil iyan ang sariling umiyak habang hinahampas siya. I hate you for being so insensitive. Hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ko. Kahit sabihin mong wala kang gusto sa kanya kung hindi ka lumalayo wala pa ding silbi. Are you that naive not to feel that,
That girl likes you. Hindi lang kinakapatid ang tingin niya sa'yo, mga tangina nyo. Panay ang hampas ko sa kanya. Hindi ito gumalaw sa kahinahayaan lang akong saktan siya. Kung talagang wala kang gusto sa kanya dapat nilayuan mo na siya nung sinabi ko Seong may gusto siya sa'yo. I'm a girl, I know what's obvious pero anong ginawa mo noon, di ba hindi? Mo siya nilayuan. I did, Langga, he said desperately, pero siya ang lumalapit sa akin. Well your effort is not enough. Dahil kung talagang nilayuan mo siya, kahit anong gawin niya hindi na siya makakalapit sa'yo kung ayaw mo talaga. Langga, desperado niyang tawag sa akin. He looks desperate trying to convince that there's nothing going on between her and that girl, but I'm not hearing him anymore. Pakiramdam ko bumalik lahat ng insecurity ko noong mga panahong yun. I can't deny the fact that I'm insecure before. Lumaki akong binubuli dahil sa katabaan ko, sa pagiging weirdo ko kung ano-ano pa. Na kahit sabihin ko man na hindi ako apektado may mga araw pa ring naapektuhan ako. Tao lang ako, nasasaktan din. And compared to that girl ano ang panama ko dati? Mahirap lang kami, mayaman sila. Maganda, matalino maganda ang katawan niya samantalang ako ang kabaliktaran. Talino lang ang ata ang lamang ko sa kanya. Langga, please let's not make this an issue. You know na ikaw ang mahal ko. Really it's not an issue. Ano tong nabalitaan kung may relasyon kayo? Halos magbuhol na ang kilay ni William habang nakatingin sa akin, pero wala akong pakialam, ilang linggo pa lang ako dito pero umabot na sa akin ang balitang yun. Ang sistepa ay ako ang nangagaw sa kanya. That's not true, mabilis niyang sagot sa akin. Talaga, then explain to me why are you still in contact with her? Langga it's not what you think. I'm still in contact with her because we had signed contract with them for our project. She's the engineer of one of our clients pero hanggang doon lang. Nothing more than that. I said yes when you asked me because I want to be honest with you. He looks frustrated and desperate but I care less. I'm selfish. I admit na pagdating sa kanya mademo ako. Ayoko nang may kaati. Project lang ba talaga William? Marahas niyang mura sabay takip ng dalawang kamay niya sa kanyang mukha. There's nothing more important to me in this world than you Mara, he said and when he looked me tear fall from his left eyes. I shifted my gaze away from him. I was panting ang breathing heavily. Nakakuyom na ngayon ang kamao ko. Maya-maya ay naramdaman ko ang mahinang hikbi niya pero nagmatigas ako. Inis ako sa kanya pero mas inis ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang akong naiinis sa kanya lately, pero kapag ganito namang nagpapaawa siya lumalambot din agad ako. You were gone 4 years Langga, do you think I will wait for you for nothing? Dama ko ang hinanakit sa boses niya pero hindi pa rin ako nakatingin sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang mukha ko saka pinaharap ako sa kanya. Pagtingin ko sa kanya, namumula ang dulo ng ilong niya pati luhaan ang mga mata. Sa tingin mo ba kaya kitang ipagpalit kanino lang? Ganon ba kababaw ang tingin mo sa pagmamahal ko sa iyo, Langga? Ilang taon kitang hinintay, ilang taon akong nagmahal sa iyo sa malayo tapos itatapon ko lang sa wala. I love you so much. My love for you is enough that I made myself contented even loving you from afar. I stared at him. He looks really frustrated but I remained mum. Ayoko nang magsalita pa. Pakiramdam ko, bigla akong naubos, parang bigla na lang naubos lahat ng lakas ko. I'm sorry if I made you feel less important before. I admit that mistake. I'm sorry for being insensitive of your feelings. But God knows, Langga, I promise ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. It's only you and if not you I better be alone. Pinuno ko ng hangin ang aking dibdib dahil pakiramdam ko mauubusan ako ng hininga. I tried my best to control my emotion. I have to remind myself na hindi lang ako ang nasaktan dito. It's not only about my feelings. I should also consider him. Mahirap din ang pinagdaanan niya nung kabataan niya. I'm sorry too. I should have not doubted you, hinging paumanhin ko sa kanya. I should have asked you first before I poured out my emotions. Isang mahigpit na yakap ang ginantay niya sa akin. Hinayaan ko siyang yakapin hanggang sa kumalma siya.
Bago pa siya makapagsalita muli, biglang tumunog ang cellphone niya na nasa ibabaw ng bedside table. Pagtingin ko doon, napangiwi ako sa pangalan nag-flash sa screen. Nathaniel Olaf, calling. Ayaw niya pa sanang sagutin ang tawag pero ako na ang umabot dito para ibigay sa kanya. I don't want him to disregard Nate after giving us the favor of extending my vacation. Nakakahiya nga kay Dr. Divine pero ito pa ang nag-insist na magbakasyon muna ako. She even offered to be our ninang nung sinabi ni William na magpapaksal na kami. Nag-offer pa si Doc Divine na i-extend ang vacation ko hanggang 6 months pero ako na ang tumanggi. Nakakahiya sila pa naman ang nag-shoulder sa lahat ng expenses ko para makauwi dito. Answer it, sabi ko nang tiningnan niya lang ang screen, sa kanya ito sinagot at pinindot ang loudspeaker. Castillo, bati niya. Judge Gonzales wanted to talk to you and Doc. Even if I didn't see Nate I can feel the authority in his voice. Yung tipong boses palang matatakot ka nang magbalak ng masama sa kanya. I'll send you the details, putol niya kay William and the next thing we heard is the dial tone. Nagkatinginan kami ni William sabay pang napabuntong hininga. Nate is not in the line anymore. That man caught the line, inis niyang sabi. Baka may emergency, kaya nagmamadali, sagot ko na lang dahil pati ako ay hindi rin inaasahan na ganun lang kabilis itong kausap. Pero noon pa man napansin ko nang bilang lang talaga si Nate kung magsalita. It's like his words are precious. Emergency my ass, baka nasa brat niya. Hindi na ako nagsalita, mas inisip ko ang sinabi ni Nate na gustong makipagkita ni Judge Gonzales sa amin. Isa lang naman ang dahilan na nasa isip ko, yun ay ang tungkol sa sama ng iniwan ni Tatay Andrew.